heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Good morning mga kapatid. Good morning Jesus. Welcome sa ating Good Morning Jesus Saturday edition. This is hindi na siya awit ng pag-ibig. So ano na siya? Good Morning Jesus Saturday edition. For July, tuloy-tuloy ang ating discussion about service. Ayan. And every Saturday may mga guests po tayo na mga members ng Comfy na thank you Lord at masishare ng kanilang journey or kanilang story or about service kay Lord and to the church. Thank you Lord. And today we have our very own Sister Iya from San Pablo. Pero before that, start po muna tayo ng sa ating opening prayer. Yeah. Thank you Lord. Thank you Lord for today, Lord, sa aming magaganap na Good Morning Jesus Saturday edition. And bless us, Lord, sa aming pag-uusap, sa magaganap na interview. Be with us, Lord. Wisdom po. And sa mga nakikinig po sa amin, open hearts, open minds, Lord, para matanggap ang inyong pagpapala. And thank you, Lord. Equip us so we can share the good news at sa inyo lagi ang glory Lord tungkol sa goodness nyo sa buhay namin, sa buhay ni Sister Iya. Thank you Lord sa lahat-lahat again sa privilege sa magaganap na interview. Again, wala kaming kaya kung wala kayo Lord. In Jesus name, Amen. Ayan, thank you Lord. Again, mga kapatid, nandito ang ating kapatid na si Sister Iya de Guzman from San Pablo. Ayan, pakilala ka naman Sister Iya. Hello po, brothers and sisters. Hello po, Comfy family. Ako po si Sister Iya from San Pablo Outreach. Have a blessed day po sa lahat. Ayan. Si Sister Iya, sino ang parents mo at ano? So mga, ganun kasi dito kung sino yung family member. Okay po. Ang parents ko po, ang father ko po ay si Brother Bobby de Guzman. Nung hindi pa po uso ang tarpaulin, siya po yung sa mga streamer nagpe-painting. Oh, nice. Pag may event sa Comfy. Tapos sa mama ko po is member ng San Pablo Señoritas po, si Sister Doris de Guzman po. Ayun, thank you Lord. Ayos yun yung mga parang katsalis ba? Hindi ba katsalis? Nagpe-painting, no? Nung before yung tarpaulin sa mga sinehan, yun ba yung so doon pala namanan ni Sister Iya ang kanyang artistic no. So sa buong interview na to, alamin natin yung buhay ni Sister Iya about paano ba kayo nag-start or paano kayo napunta sa Comfy? Paano nag-start sa kumilos si Lord sa buhay niyo? Bale, nag-start po kami sa Comfy, si mama po yung unang tinawag nung nagka-depression po siya, nung nabubulag po siya nung pagbuntis niya po ako. So, tapos yung pinsan po niya, inintroduce po siya sa Comfy San Pablo. Niyaya po siya, umattend po siya. Tapos, kung narinig niyo na po yung story ni Mama, miracle po na sabi niya po, di naka-attend na po siya sa Comfy. Sabi po niya, Lord, gusto ko pong mabasa. Sabi po, magbasa ng Bible Paano ko po mababasa? Hindi ko po makita. Pagmulat niya po, nakita niya yung text sa Bible. So, kasing simula po lagi na po siya na-attend hanggang sa nagka-prayer meeting na rin po sa bahay. So, kaedad ko po yung prayer meeting dito sa bahay. Wow! Grabe, no? Tapos, bali ilan ka sa magkakapatid? Dalawa po kami magkapatid. Po ako, panganay po ako. So nung pinagbubuntis ka, medyo delikado yung health ni sister. Pero thank you Lord. Ayos yung condition ni sister. Tama nga naman Lord, sinabi niya magbasa ng Bible, paano ako makakabasa. Pero thank you Lord. At tingnan niyo naman, nagbunga ng maayos ang blessing. Thank you Lord. Tapos si papa mo nagpe-painting pa rin ba? Medyo si Papa po is hindi na po nakaka-attend ng fellowship dahil po siya yung kanyang paglalakad po ay hirap na. Meron po siyang sciatica. So, isa po sa pinagpe-pray natin. Pero pa rin po siya, nag-sketch minsan. Ganyan. Tumutugtog din si brother, no? Tama ba? Sa fellowship? Dati po, nag-gitar po. Oo. Tama nung nagdalala ko nung nag-outreach din kami, nakikita ko siya. Ayan. So,
Thank you, Lord, for sharing, Sister. Kamusta ka ba ngayon, Sister Iya? Ano bang ating pinagkakabalahan ngayon? Ano po, abala lang po. So, pag po kasi tinatanong sa akin yan, parang di ko po talaga, so, to be honest po, nahirapan po kong sagutin. Kasi, ano po ang in-expect po ng mga tao, lalo po sa age natin na, ay, may career ako, successful ako, ganyan, may mga investments. Pero wala po talaga. Ano lang po talaga ako. Well, hindi ko naman po nilalang. Ano ko po talaga, highlight ng week ko is church po. Yung ano po talaga, pag-serve ministry, ganyan. Um, and currently po, naghahanap po ako, actively po ako naghahanap ng trabaho, pero hindi ko po alam kay Lord bakit lagi po akong rejected. Nung ano nga lang po, bandang March po yata, 2 magkasunod na rejection sa trabaho. Tapos ito, may in-applyan po ulit ako, wala pa rin pong reply. Sabi ko, Lord, anong gusto mong mangyari? Pero ano po, yung pinapaubayan na lang po natin kay Lord. Alam naman po nating may purpose yung ating mga paghihintay or may tinuturo po siya sa atin. Kaya thank you, Lord po. Amen. Yun nga yung lagi nating tinuturo sa mga CSM, no, na in every closed door, you know, or in every season of waiting, may purpose si Lord eh. And kagandahan sa pag-attend sa ganitong gawain is nauunawaan natin, hindi na tayo yung dating, ano ba yun, stubborn na, and nagtatampo na kay Lord. Nag-umaattend naman ako nagtatights ako nagpe-praise and worship ako ba't hindi na sasagot yung mga prayers ko, which is thank you, Lord, sa in every closed doors talaga. Ibig sabihin, protection yun, nauunawaan natin na dinidirect tayo ni Lord sa tamang landas. So it's yun ang pinakamahirap, no? Easier said than done. Na, season of waiting, wait ka lang, ang daling sabihin, pero it's really difficult. Pero sa tulong ni Lord, naunawaan natin na may mga ganyan talaga na hintay natin, which is, thank you, Lord. And nakaka-focus ka sa pag-aaral kasi talagang, helpful yung insights mo, lalo na pag nakita mo naman last session natin nung, mga kapatid kasi kami mga teachers, may mga session kami every Saturday. Nagbibigay kami ng insight sa lesson before kami magturo sa CSM the next Sunday. So, ang mga insight ni Sister Iya ay natutuwa kami lahat na parang ano yung sa mo na research or ipakisend naman sa amin yung lesson mo kasi ang dami naming natutunan. So, even kaming teachers, natutuwa kami kasi nagsisharean kami ng mga insights sa lesson. Thank you, Lord. Kasi kami mismo natututo muna, na-equip muna kami bago kami magturo sa CSM. Which is, thank you, Lord. Si Sister Iya, isa sa mga nagbibigay ng meaningful insight sa Saturday session namin. Thank you, Lord. So, na-realize ko, ano bang kinuha mong course, Sister Iya? Ano po ako, tapos po ako ng BS Nursing and registered nurse din po ako. Kaso hindi lang po halata sa akin. Bakit mo nasabi hindi halata? Hindi po kasi ako nag-practice ng profession ko. Pero yung mga work mo in the past related sa nursing or yun ba yung mga hinahanap mo ngayon? Ang bali, ang naging work ko po in the past, yung matagal po ako is sa government po. Sa government po. Nung pandemic to, no? Tama ba? 2014 to 2022 po ako dun sa government work. Tagal din. Po, 7 years. Saan to? Sa munisipyo or anong ng government? Sabihin ka pa. Sige po. Sa SSS po. SSS. Alam naman po lahat. Alam naman po nila. Let's talk offline. Dami akong questions sa SSS. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. So, nakita ko rin recently na ang pinagkakaabalahan mo is yung mga, I think nagpa-post ka ng mga drawing mo. And nag-ano ka ng mga ref magnets. Tama. Buti nga ikaw yung gumagawa nito ng mga product mo? Ako po nagde-design. Thank you, Lord. Kasi sa panahon ngayon, kung meron kaming machine, ang ginagamit nag-AI na kami. Thank you, Lord. Naku, may artist pala akong kausap. Tama ba? Medyo, challenge ba sa artist ang, impact ng mga AI-generated na art? Both nakakatulong po and yung positive side po is
nagdo-draw ka din ng inspiration dun sa ipoproduce ng AI. Pero at the same time, konti na po yung pwedeng mag-seek ng service ng tunay na taong artist kung readily available na po ang isang design through AI. Yun po. Right. So may both may good and bad. Tama. Kasi nga, bilang kami, hindi kami talaga artistic. Kumbaga, doon kami sa may ano na. Pero thank you Lord kasi si Sister Iya po ay, I think naka-work ko siya, starting pa lang siya I'm not sure if starting pa lang siya sa CSM noon. Na, if you recall, meron tayong ano noon, teams, I think that was 2029 or 2010. Basta nagpaliga pa ata tayo ng basketball dito doon eh. And meron pa contest sa art. So, sa team namin, si Sister Iya, napunta sa akin si Sister Iya. Siya yung in charge sa mga artistic designs. Yan, yung mga painting. And ang alam ko na ano ka rin, na feature sa isang book. Tama ba yung isang painting mo? Album po nung Ay, oo. tito ko na jazz musician. Nagpagawa po siya ng cover art. Yun. Ano bang request siya sa'yo doon? Anong inspiration mo doon sa art na? Ginawa mo yun for the album talaga or nagawa na siya din nakita lang siya ng tito mo? Ginawa ko po siya para dun sa album. Nag-request po siya. Anong inspiration ng album cover? Ano daw yung dapat, ano yung hinihiling niya? Nalimutan ko na po. Nalimutan ko na po kung ano po yung idea, yung topic ng album niya. Pero nice, no? Na nasa, at least, yun lang yung ano mo, gawa mo na feature sa album or nag-submit ka ba ever sa isang book cover, ganyan? May experience ba? Ay, hindi pa po. Hindi pa po. Pero curious ako, bakit nursing ginawa mo, hindi something sa arts? Sumunod. Siguro po, Nangingialam, no? kasi siguro po, bata pa po ako, hindi ko pa po alam talaga yung sure kung gusto kong gawin. And at the same time, sumunod po sa mama. Kasi yun po yung gusto niya. Ang mga CSM natin, obedient kasi talaga. Thank you, Lord. Pero kita nyo naman, gamit na gamit. So, reach out tayo, Sister Iya, sa mga next short design natin, Sister Jam. Sa darating na anniversary. Ayan, na-plug ko na. Sa darating na anniversary sa Subic. So, thank you, Lord. So, bukod sa pagdodrawing talaga yung passion mo or may iba ka pang hobby? Mostly sa arts po talaga, arts and crafts. Tapos yun po, music. Yun po, Yun. dancing. Oh, dancing. At saka singing kasi si Sister Iya po, mga kapatid ay nag-lead din siya ng praise and worship sa San Pablo. Pero speaking of music, alam ko may mga composition ka rin for Comfy, tama? Opo. Ilan May na dalawang baling? na-publish. Dalawang na public, ilan na total? Ang nasulat ko po talagang kanta ay 4 na. Yung pangatlo po, na mabilis, medyo floating po siya. Tapos yung pang-4 po, namamahay lang po dun sa notes ko sa cellphone. Opo. Pero 3 years ago ko na po siya nasulat. Can we talk about dun sa ano yung unang-unang song na ginawa mo, pinagawa sa'yo ni Lord for Comfy? Ang title po ay I Will Stand. Yung I Will Stand. Alam mo naman din sa Comfy mas kilala natin yung first line kaysa sa title. Konting Kasi pang po siya, more on pang testimony na song po more on. Siguro kung kinakanta, pang love offering po siya, not mostly siguro po pang pang maramihan. Tungkol po yun sa is yung kahit pong challenges. Yung dinanas ko po nung after ko po kasing mag-resign sa work dahil tinamaan nga po ng matinding depression. Yung itatayo ka pa rin para kay Lord kahit mahirap. Kaya po I Will Stand yung title na yung. Kaya may line po doon ng there were times I felt lost, there were days I was afraid. Yon. There were seasons I was weak, ganyan. So itong song na to after, kasi nag-resign ka, COVID tama nun? Medyo maluwag na po nun yung mga restriction, pero mahirap pa din po yung transportation na niya. Tsaka yung nature ng work medyo stressful na.
Ako po. Naalala ko kasi noon nung nag-youth hour tayo online, talagang nasubaybayan ko din yung sharing mo na about nagpe-pray ka kasi nga medyo challenge sa work. Ako din at nakarelate din ako sa iyo noon kasi nga lumipat din ako ng department kasi nga, naging stressful din doon sa amin. Pero thank you Lord. Going back to sa kanta, anong ulit title? Yung first song po, I Will Stand. I Will Stand. So yung inspiration noon is yung time na na-depress ka and na-encourage ka to get back up. Baka pwede naman magbigay ng chorus dyan. Sorry. Wala tayong, di ako marunong mag-keyboards wala ako dito. Sige. Sige po. I will sing of your glory, O God. I will speak of your might, O God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand. Wow, thank you Lord. Next na to, nakapila na ba to Sister Jam sa recording? Ha? Na-record na siya? Oh, yun naman pala. Na-record na po. Na-record na pala siya. Sinong kumanta? Ako po. Ay, ikaw din. Oh, di ba? Kasi marami talagang talent si Iya. Thank you, Lord. Ay, yung next song mo is anong year mo nagawa? Pagka-resign ko po parang 2022 po. Lahat po yung apat. Isang year lang. Isang ano. Okay. Ano yung next song? Anong title? Ano po, yung Tagalog po, Ikaw o Aking Diyos. Ikaw o aking Diyos. Ito ba to? Tama. Aking kanlungan. Aking kanlungan. Tama. Ito yung more kinakanta sa Apo, alam sa ko worship. kinakanta sa praise and worship. Ano naman ang ano ba dito? Paano ka mag-create ng can you walk us through dun sa process mo ng pag-create ng song? Nauna ba yung melody? Nauna ba yung words? Hindi ko na lang po matandaan, pero dun po sa 3 out of 4, nauna po yung yung lyrics. Tapos yung isa po doon, nauna melody. Hindi ko na lang po matandaan kung alin doon. Right. Tapos, sinong nagtumulong sa'yo sa pag-areglo? Si Brother SJ? Or kasi Si yung ating pong musician sa San Pablo, si Brother Jess Atienza po. okay. Shout out, Brother Jess. Ayan. Thank you, Lord. Tapos, nung na-create na, talagang, full lyrics na yun, nandun na, anong inspiration mo doon sa words? Same lang. Then, yung sa Ikaw o Aking Diyos, kasi sobrang pagod ko na po nun kaya naisip ko na si Lord po yung ating kapahingahan. Kaya may words po doon na kanlungan, duyan, yun. Anong chorus noon si Iya? Aking Diyos, aking Diyos, mahal mo akong lubos, mula sa'yo buhay na taglay. Yun po. Ang ganda nga nung kantang yun. Tama. Mga kapatid, kung mag-iisip kayo ng love offering for tomorrow, ito na. Maganda nga kasi talaga siya. Ang ganda ng melody, tapos pwede nga siya sa soap opera. Pang OBB sa soap opera. Pero ang ganda ng melody. Ikaw naglapat ng melody doon or si Brother Jess? Ako po. Wow, talaga. Ang hirap kaya mag-isip ng tono. Well, thank you Lord at ang dami nating kapatid sa Comfy na nabigyan ng gift sa songwriting. Nakita niyo naman mga kapatid yung paggamit ni Sister Iya sa kanyang gift. So na-mention mo kanina na nakatulong yung songwriting sa pinagdaanan mong depression kamusta naman ang sitwasyon mo ngayon? If okay lang i-ask. Very open naman po ako sa aking mental health kasi ang aim ko din po kaya hindi ko na rin po siya tinatago para maka-educate din po ng mga tao, maging aware po. Kahit din po syempre sa church din po, hindi rin po maiwasan na may hindi rin po maiintindihan yung kalagayan natin. Pero glory to God po, kasi yung hindi na po ako nagte-therapy and nagme-medication.
Kasi na-motivate po ako dun sa sinabi ng parents ko kasi hindi na po nila ko susuportahan. Not yung moral support. Wala na kasi may naririnig na po ako na kung tunay kang gumagaling, dapat di ka na nabalik sa therapist, ganyan. So, nagkaroon po ako ng motivation na talagang hindi po bumalik. Tapos, ang pinagtibay ko po is alam ko po hindi ko po makakaya with my own strength. Ang pinagtibay ko po talaga is yung spiritual life ko po. Mas nag-active po ako sa church. Tapos po talaga, I decided po talaga na maging po dun sa mga spiritual discipline, yung pagpe-pray, pagde-devotion po, tsaka po yung pinanghahawakan ko lang po yung sa Corinthians, yung sufficient po yung grace ni Lord sa atin. Kasi sabi po kasi ng doktor, lifetime condition na daw po yung akin. Kasi di ko po, parang na-share ko na po once, from depression, na-re-evaluate po ako, na-reassess to bipolar 1 disorder. And po siya, yung lifetime daw po. Pero imbis na, I refuse to let that define me. Kaya sabi ko, Lord, kung man to, lifetime din yung grace mo sa akin. Sabi ko yung kay Lord. Kaya, siya lang po yung dahilan kaya nakakatayo po ako lagi sa sa mga task na pinapagawa niya po sa akin. Kaya glory to God po talaga. Thank you, Lord. Kasi yan ang challenge kasi sa world. They look at depression or yung ganyang situation. They always find solution or cure. Tas pag nag-insert ka ng ang key is Word of God, lumapit kayo kay Jesus. Parang they don't accept like hindi naman ganun kadali yun. Like, parang sa kanila is, lumapit ka kay Lord. Yan ang sagot. Ganun. Mag-cling ka sa promises ni Lord. Study the Word of God. Parang for them, hindi nagme-make sense. Pero, thank you Lord at nandito tayo sa ganitong gawain. And nakita niyo naman mga kapatid, true enough, hindi ka talaga magdedwell dun sa sinasabi nung doktor na lifetime. Although talagang may basis siya, kaya niya sinabi yon. But still, tayo, ang natin is we walk by faith. And by faith, sufficient yung grace ni Lord. Na wala yan, mas malaki yung Diyos namin na magsusupport, mag-equip sa amin, and tutulong. Hindi naman niya promise na ang buhay walang problema, walang challenges. Pero ang promise niya is hindi niya tayo iiwan. And thank you Lord, si Sister Iya, isa sa mga Testament. Sabi nga sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ayun, thank you Lord. So, may time ba si Sir Ian na nagamit ka to encourage another person na nakaka-experience din ng similar case sa'yo? Meron pong isa akong friend. And although hindi po siya officially diagnosed, kita ko na po yung symptoms sa kanya ng depression. And wala man po akong yung conversations po namin, nakikinig lang po ako kasi isa po talaga yun sa kailangan ng mga dumadanas ng ganito is yung may taong makikinig po sa kanila. At saka po yung hindi na, dahil pinapatapang po tayo ni Lord, di na po tayo natatakot na mag-share ng word of God. Yan po. Yeah, thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. And thank you, Lord, Sister Iya, for sharing kasi these are very kasi personal para ma-share sa atin. And sabi nga niya, nakakatulong palalo na nag-share, hindi na itinatago. Dahil nga, living testimony ng Sister Iya, yung goodness ni Lord, yung grace ni Lord, nandyan lagi. Thank you, Lord. At tingnan nyo naman, patuloy siyang lumalaban, patuloy na tinutupad or tumutugon sa mga inuutos ni Lord. Thank you, Lord. And yun nga, so going tayo do sa ating theme or topic for July is about service. So how is your service so far sa siguro specific sa CSM muna. Paano ba nag-start yung mo sa service mo sa CSM? Okay, bale nagsimula po, nalimutan ko na po kung anong year, pero nag-working pa po ako dun sa government. One time po, yung dati po nating kasama na Sister Dana, absent po siya. Sabi niya lang po,
iya magturo ka, wala ako. Tapos binigay niya lang po yung word. So, nagturo po ako. Wala, tapos sabi niya, uy, di nagawa ko na po. Sabi niya, uy, teacher ka na rin. Sabi ko, ha? Teacher na rin po si CSM? Paano mangyayarin? Paano ako pipiliin ng Manila? Hindi naman po ako kilala sa Manila. So, tapos simula po nun, ayun po, naging teacher po ako sa Kaya nakakatawa po si Lord kasi tinatawag niya po tayo dun sa mga bagay na uncomfortable sa una. Kasi sa totoo lang po, kung maniniwala po kayo, sobrang ayaw ko po nung mga task na haharap sa tao, magsasalita sa harap ng tao. Kasi ako po ay nahihiya talaga. Nung ako po ay second year, nung tinawag na lang po ako ni mama para kumanta sa stage, kahit di naman po ako nagbo-volunteer. Pagkatas ko pong kumanta, sumabog po ang luha ko sa sobrang hiya. So, ganun po ako kamahiyain. Pero, ewan ko po, tinatawag po tayo ni Lord sa mga gantong task. Kaya, thank you Lord po. Amen. Kasi kilala tayo ni Lord no? Alam niya yung tinanim niyang gift sa atin and yung capability natin. And hindi niya hayaang masayang yun eh. So, thank you Lord no sa ganun. Hindi nga tayo, it's not our job to question eh. Talagang to obey eh. So, magturo ka, mag-teacher ka. Ang dami ko pang inaayos sa sarili ko. Ang dami ko pang problem. I don't think na na hindi ako equip or ganyan. Pero si Lord ang mag-equip kasi talaga sa atin eh. Nakita niyo naman, hindi na, kamusta, yung mga nagdaang okay na, nung mga nagdaang Sundays, okay na yung fear of mo sa public speaking? Every task, every pagtayo sa una, is natututo na po ako na talaga, na ibigay kay Lord talaga. Parang every pagtayo is a battle talaga. Kaya po talaga, preparation. Yun din po yung masasabi ko na, I'm a work in progress pa rin po, patuloy pa rin pong kumikilos si Lord. Pero ang layo na po nung narating ko, nung nagsisimula ako. Ngayon po natututo na po ako talaga na itaas muna lahat kay Lord bago ko simulan yung mga tasks or mga assignments ko po sa church. Yun. Right. So, bali yun ang naging motivation mo sa iyong service. Kasi, tama naman yung preparation kasi hindi ka lang pwedeng sumalang lang basta lang. Tuturo ka lang. Tulad ng ginagawa natin, kailangan natin mag-aral. And hindi natin pwedeng i-take for granted kung ano yung privilege na binigay sa atin. Like, kung mag-lead ka ng praise and worship, kailangan mo mag-practice on your own time, right? Like, aaralin mo. Kung hindi ka familiar dun sa song, 'di ba? You have to practice. So, preparation talaga is key. Kasi nga, you'll take this serious kasi sa work nga 'di ba? Bago tayo i-interviewin, we prepare sa school, nagpe-prepare tayo for exam. So dapat medyo mas level up tayo sa church sa gawain ni Lord kasi sa service hindi dapat pwede na yan, okay na yan, ganyan. Kailangan bibigyan natin yung the best. Kahit sa tingin ng iba, hindi ka pa ready or ganyan. Pero yung tingin ni Lord, okay na okay yun. Alam niya na binigay mo lahat para sa Kanya. Thank you, Lord. So, aside sa motivation yung nagpag-go sa'yo, ano naman yung mga naging challenge? Bukod sa sa fear of public speaking, ano pa yung naging challenge sa service mo, sa this entire duration ng mo sa CSM? Bali, hindi na lang po ito sa CSM. Kasi dami ko pong ministry Ayun po. Yung nasa CSM po ako, nag-children din po ako, nasa music ministry at saka, although hindi wala pong official na ginagawang ministry, pero tinawag ko na lang po yung sarili ko na sa creative and technical. Dahil ako din po sa mga visual po dun sa mga lumalabas sa TV. PowerPoint, PowerPoint. Anyway, yung yung mga challenges po is yun nga po, minsan tatawagin po tayo sa task na i-challenge po yung ating comfort, convenience, at saka image. Damang-dama ko po yan last year na challenge po yung tatlong yan lahat sa akin. Tapos po, isa pa pong challenge is kapag kita mo yung iba na medyo now you see me, now you don't. Yung pasalpot-salpot lang po. Ayun po, yung hindi ko na lang pwede detalye, pero may ganun po kasi, or yung more on fun lang po.
minsan, andun po yung challenge na wag ko na rin kayang i-all out kay Lord kasi yung iba ganun naman yung ginagawa. And last po na challenge po sa akin is, pag nakikita mo yung serve ka ng serve kay Lord, tapos nakikita mo yung ibang tao na nakukuha na nila yung success sa buhay, tapos ikaw, parang feeling mo stuck ka. Isa po yun sa challenge na magpapatuloy ka pa rin ba kay Lord? Kahit parang stagnant ka sa pagiging successful sa mundo. Parang wala ka nung success ng iba. So, are you going to continue? So, yun po. Tama, na-discuss natin yung about success last month. Tama yun yung ating topic sa CSM. Kasi nga, it's parang naisip natin na real talk lang, hirap talaga maging successful in all areas, no? So, daanan lang natin mabilis yung success. Kasi nga, parang sabi doon, parang spiritual, mental, lahat 7 aspects kailangan daw successful. Parang sa in our minds, ang hirap naman nun, hindi pwede. Pero tinuturo sa atin na sa tulong ni Lord, magiging posible. Kasi nga walang imposible kay Lord eh. And doon nga sa service, going back to sa success, service ako doon sa success, nagiging siya, ang isa sa key doon is surrender daw eh, 'di ba? Surrender. Ang key doon is total, hindi partial. So, kapag kasi partial, tulad ng sinabi mo, lalabas, lilitaw at mawawala. So, to achieve yung success, talagang kailangan total surrender kay Lord. Meaning, walang let go of control. So, thank you, Lord. Going back dun sa service, naging sa challenge sa personal yon, tas saka sa external. Pero was there a time na nag-encourage ka ng someone na nagsisimula pa lang sa service niya kay Lord? Hindi lang sa CSM or kahit in general sa ministry? Ano po, meron po akong niyaya sa isang ministry sumali. Yun nga lang po, sadly, hindi na po makakakommit. Ganyan po. So, isa po yun sa challenge. Gusto ko pa po sanang parang mag-mentor, ganyan. Pero ngayon po sa children, meron po akong mini-mentoran na 2 kasi isa po sa naging challenge is medyo nangaunti po kami, yung bilang ng teachers. So, in-impress po sa akin na mag-train po ng 2 youth. Kaya, eto pong July, 3 sunod-sunod na Sunday po yung schedule ko sa children para ma-train po yung 2. And, binibigay ko na po kay Lord kasi hindi ko po hawak yung puso nila eh. Although I did my best na mag-invite and mag-encourage. Pero nasa kanila po kung mananatili po sila. Nasa pag-uusap nila with the Lord. And that's one of the tinuturo po sa akin ni Lord kasi may tendency po kasi talaga akong ma-down, masad, malungkot kapag hindi yung outcome na nasa isip ko iba. So, syempre, ang ideal nating outcome, magpatuloy yung niyaya mo. Paano pag umayaw na or yung nalamig na po, ganyan, or hindi na po na-attend. So, ang tinuturo po sa akin doon ni Lord na do your best pa rin. Tapos, ipaubaya mo na talaga yung result kay Lord. And kung ano man yung outcome, is may plan and purpose pa rin po si Lord. Tsaka nito ko po nalaman na intindihan yung excellence sa service. Yung excellence, akala ko dati perfection. Yun yung, halimbawa sa pagpapakanta, perfection is hindi na makakalimot ng lyrics, hindi makakalimot ng tono. Ang perfection hindi po yung hindi ka na may magkakamali or wala kang malilimutan na task. Pero yung perfection is na bigay mo yung best mo and alam mong para kay Lord yung glory and na-exhaust mo lahat ng idea na alam mong makabubuti. Pero kapag iba yung naging result, you give it to God. You surrender the result to God. Yan po. Amen. And you're doing it with the right heart. Kasi kung you're doing your service with the wrong heart, like iba yung purpose mo kung bakit mo ginagawa yan, iba yung goal mo, hindi rin siya talaga parang fruitful sa mata ng tao. Ano lang siya, no? Ang galing mo pero kita ni Lord lahat, pati puso mo. So
Even nga yung tama no, akala natin sa excellence, sabi nga, tinuturo kasi sa atin noon yung excellence in ministry. So, unang naisip ko rin, ako, kailangan, spotless, no? Parang kailangan, kaya every time na bibigyan ka ng task, parang feeling mo, naku, hindi ako worthy dyan, hindi pa ako enough, kailangan ko pa ng training. I remember, ma-share ko lang, inutusan nila ako bumili ng bass guitar kasi daw wala daw nagbe-bass sa Makati. Teka naman, alam ko sa pagbe-bass. Pero tinuruan ako ni Lord na mag-obey lang kasi wala namang ikaw na yung tinawag eh. So tutugon ka na lang talaga. Bumili ako ng bass. Tinuruan ako nila Brother Jerry. Ayun, sabi ko nga work in progress pa rin. Thank you Lord Pero na-mention mo kanina Sister Iya yung undesirable na outcome. Lalo you gave your best, no? Tapos yung outcome, how do you overcome yung mga nadi-disappoint ka pa ba on sa certain part ng buhay mo, or how do you overcome those challenges? Dati po talaga, nung bago-bago pa po ako kay Lord, talagang ilang araw ko po yun iniisip, what went wrong, ano pa yung dapat kong ginawa para hindi naging ganun yung outcome. Ang tagal po sa isip ko talaga. Pero nung habang nagmamature po tayo kay Lord, tinatanggap na po natin na inalaw yun ni Lord, tsaka wala kang dapat ika-guilty kung alam mong binigay mo yung best mo. Amen. So talaga nakatulong sa iyo yung pag-attend at pag-aaral ng Word of God, kasi nauunawaan mo na when pag yung naganap hindi according sa yung plan or hindi favorable sa iyo, talagang naiintindihan mo na will naman yun ni Lord. May reason si Lord, may purpose. Siguro nung mga time na nagtatampo kay Lord, wala kang kinakausap, how do you deal with disappointment nung wala ka pa kay Lord? Yung lagi lang po nasa kama, nagmumukmuk, ganyan. Ayun po, tas walang gana sa gumawa ng kahit ganun po. Oo, kasi nga, parang, tapos, si enemy pa naman, si devil, i-inject ka pa niya ng mga ideas, no? Na iti-trigger ka to think on, kasi ganito, mali yung ganito eh. So, dapat hindi ka na dyan nag-uubos ng oras, or sabi mo nga, inuubos yung oras mo kakaisip, what went wrong, or saang part. Parang medyo perfectionist din yan on some person. Tama, parang ganun kasi yung attitude ng perfectionist eh. Parang never, walang enough, no? Parang gusto nila more, or kailangan laging mahigit. Tapos, so, thank you Lord, nawaan na natin kasi nga yung enemy nag-i-inject ng idea. Ayan. So kaya nagkamali. Tapos, imbis na unawaan mo na okay, si Lord John, plano ni Lord John, siya ang masusunod. And then you go on with your life. Tapos, you can proceed with your service, kung ano yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Hindi, yung enemy dati, ka pa. Iubusin niya yung energy at time mo, kakaisip kung saan nagkamali. Pero thank you Lord at nandito tayo at si Sister Iya po, mga kapatid, nagbibigay ng inspiration sa CSM. Recently ba may nag-share sa'yo na someone na they're struggling with outcome sa buhay nila, lalo na with the service, binigay naman nila lahat pero parang silent si Lord? So far wala pa naman po na nag-share sa akin ng ganun. Okay. Ako mag-share. ako pala yung share. Hindi, ako pa naman, nung discussion natin last time, sabi ko, motivation ko pa naman visible results. Pero nag-uusap tayo, di ba, na, paano kung walang visible results? Paano kung walang blessing? Tights ka ng tights, paano kung hindi mo ma-feel? Pero naunawaan natin na hindi pala talaga, hindi lang doon sa financial blessing yung in all aspects talaga kumikilos Lord. And talagang it's kung paano natin titingnan. So, tsaka yung service, it's why you do it. Ikaw ba, Sister Iya? Why do you continue sa service kay Lord? Nung una po, bata pa po ako sa paglilingkod, ginagawa ko lang po kasi sabi po magturo ka dyan sa youth, magturo ka sa children. Okay po. Pero ngayon po, habang nagmamature po tayo kay Lord, natural response na po siya sa kabutihang
pinapakita sa akin ni Lord, sa grace niya, sa araw-araw, sa love niya. Ano na po siya, natural response, hindi na po siya pilit. Yun po. Amen. Ako din, nung sinabi, di ba, parang, core ka na. Ha? Tapos, magturo ka ng sayaw. Tapos, nung early years ko kasi sa CSM, puro kami dancing, di ba? Parang, magturo ka ng sayaw. Parang, okay. Parang it's me responding and being obedient lang. Na hindi ko naman naunawaan ba't ko gagawin. Kasi, ikaw yung marunong sumayaw eh. Ikaw yung magturong sumayaw. Pero, ayun na nga. Later on, natutunan natin, okay, yung grace ni Lord and yung kabutihan niya, hindi pa talaga enough nga actually yung binabalik natin sa Kanya. Pero, tuwan-tuwa na siya, napiplease siya na we're giving our best and yung talent na binigay niya sa atin, hindi nasasayang. Kumbaga, tulad mo, nagsimula sa art, nagdo-drawing, binigay kay Lord, nagsimula sa songwriting, tapos, 'di ba? Yung kwento sa Parable of the Talents, parang kailangan talaga may balik. So yung sa songwriting, ano pa ba, na inutusan talaga yun, no? Tinap ka for praise and worship, tumugon ka. Ano yung pinaka hindi ka comfortable na area bukod sa pagtuturo? Or ano yung pinaka naging challenging sa mga yun sa service mo? Ano po, anything po talaga na may pagtayo sa unahan sa mga tao. Tsaka yung ano po, kasi isa po sa ayaw kong feeling is rejection eh. Pag po halimbawa nilalapitan po ako ng ating mga minister or workers na ano po na yung mag-organize ng para sa special occasion po, halimbawa Mother's Day, bumuo ka ng program, halimbawa, magbuo ka ng program, syempre po may kakausapin po ka pong mga tao para mag-participate. Ano din po yun, uncomfortable din po sa feeling yun, yung kakausap ka, tapos tatanggihan ka na, oy, nahihiya ako sis, iba na lang po sis ang lapitan nyo, yung mga ganyan po. Pero, ano po, para po kay Lord, edi patuloy lang po kahit may rejection. Tapos talo na yung kasi magkaiba kayo ng age, karamihan sa mga members, may mga matatanda, tapos syempre, bilang ikaw, inaaral mo pa nga yung pag-interact sa ibang tao, tapos i-flex mo pa yung communication style mo kasi syempre hindi kung paano ko magsalita is challenging talaga, tapos i-reject ka. which is marami bang nagre-reject sa mga sa inyo? Yung mga mahihiyain po, ayun po. Pero, yun nga po, we have to be patient with them po. Kasi iba-iba po tayo ng spiritual journey kay Lord. May on fire po, merong matapang na kay Lord, merong nahihiya pa. Pero, ayun po, lahat naman po tayo work in progress. Kaya, patience lang po para sa ating mga kapatid na nandun pa po sa ganyong kalagayan. Amen. And, aminin natin, may mga tao rin naging patient sa atin. Kahit ako noon, 'di ba? Parang may mga attitude din ako, tapos walang umaway sa akin, walang nag-correct harshly. Talaga naging patient sila sa akin. So thank you Lord sa mga taong ginamit na 'yon. Was there curious ako sa iyo, Sister Iya, kung sino yung mga taong ginamit sa buhay mo to your journey nitong sa service. Can you shout out yung mga taong ginamit? Yung mga talagang sobrang thank you Lord. Or kung may message ka sa kanila. Or same bang i-mention? Okay naman, no? Okay, sige po. Bale, pagdating po sa music ministry, ang nagyaya po sa akin, si Sister Mana po. Shout out po, nasa Amerika na po siya. Wow, Sister Mana. Po. Tanda ko, talagang yun nga po, speaking of patience, patience po sa kanila kasi parang tuod lang po ako dati sa parang poste lang po, kahit maliit po ako. Kasi hindi po ako nagalaw. Tapos parang gusto ko na po laging lumubog sa unahan. Kasi nahiya nga po ako. Tapos ang mindset ko lang po lagi, support ka lang, taga second voice ka lang, hindi ka leader. Kaya wala po akong preparasyon po pag nung baby pa po ako sa paglilingkod. Ayun po, shout out po kay Sister Mana tapos sa naman po sa CSM.
Hindi ko po talaga sure, di ko po ma-pinpoint kung sino po talagang pumili sa akin. Kasi yun na nga po yung nabanggit ko po kanina. Sabi na lang po ni Sister Dan, magturo ka. Kasi wala ako. Pero shout out po lahat sa CSM, yung mga ano po natin, mga advisors po natin, lahat po ng namumuno. Shout out na rin po sa core. Yan po. Hindi ko po talaga maano kung sino po talagang pumili. Si Lord na lang po. Ayun po. Ayun po kaya po ko napili sa CSM. Pati po sa parang sa children si ano po lumapit sa akin, Sister Lisa. Sister Lisa po. Kaya shout out din po kay Sister Lisa kung tama po yung pagkakatanda ko. And ano po, doon naman po sa mga technical, si Sister Mana pa rin po, shout out kasi siya po yung nagpagawa una sabi, mag-ano ka ng PowerPoint. Dati projector pa po noon wala pang TV. Ayun po, kaya papasalamat po ako sa lahat ng mga ginamit ni Lord para tawagin po ako sa service. Yan, God bless po sa inyo lahat. Amen. Yung nung time na medyo down, or nung talagang parang, alam mo yun, yung nag-quit ka sa job mo, sino yung ginamit ni Lord para, may mga nag-reach out ba sa'yo, or sino yung ginamit ni Lord para makatulong? Unang-unang po siguro parents kasi ano po yung supported na rin po talaga nila na yung pagre-resign ko. Kasi kita na po nila yung nagiging ano po sa health ko, nagiging effect. Kaya thank you Lord po sa mga supportive na parents na ano po yung naunawaan yung decision ko po. At saka thank you Lord po kasi wala na po talaga akong mapipinpoint pa na iba na nag-rescue sa akin sa ganong condition, kundi si Lord lang po talaga. Siguro siya na rin po yung nag-stir up sa puso ko. Si Holy Spirit na rin po siguro yung nag-stir up sa puso ko na ayusin mo yung spiritual life mo. Kasi sa totoo lang po nung kahit nagmi-ministry, nagsa-service na po ako sa CSM nung mga una pa akong tinawag, ang hina po ng aking private spiritual life. Ang hina po, hindi po ako consistent sa prayer, wala pa akong devotion, wala pa akong personal Bible study. Pero nung nag-decide po talaga ako gawin mo yung mga yan, maglaan ka talaga ng time. Ayun po, work out on your spiritual life, work out on your relationship with the Lord. Doon po tayo unti-unting lumalakas. Saka hinihintay ka pa rin daw ni Sister Jam dito sa Comfy. Nag-usapan ba kayo? May coffee, ano ba kayo? Lagi hinihintay mo ba si hinihintay ka daw ni Jam dito mag-visit. Kay Sister Rhea, may atraso po ako kay Sister Rhea. Lagi po ako ini-invite, di po ako umaate. Hindi po ako pumupunta dyan. Tsaka kay Ate Jam po, hello. Overdue na. Amen. So, magkikita kayo, hindi naman sana sa anniversary pa kayo magkita, no? Sa fellowship. Ayan. So, importante na, thank you Lord kasi may parents ka na nasa gawain na. Siguro mas challenging yun if wala sa gawain kasi talagang paano sila ma-equip. Siguro maghanap siya ng tulong outside sa guidance ni Lord. Parang lahat na ng ways in their power. Tapos marirealize natin, hindi talaga enough yung ating resources. Ang key lang pala talaga is talagang mas lumapit kay Lord. So, si Lord talaga may way siya to remind you na He is in control, no? So, siya talaga yung magre-remind to everything. Even yung, sabi nga, seek ye first the kingdom of God. So, ibibigay niya, even yung siya ang magbibigay ng willingness, yung availability, yung heart's desire para magkaroon ng private time. Nakita niyo naman mga kapatid, si Sister Iya, yun ang naging key daw sa kanya para ma-overcome yung kanyang depression is talagang pag-strengthen yung private time lalo kay Lord. Kasi nga, kapag nasa gawain, madali lang kasi supported with other fellow Christians. Pero pag private time, doon talaga yung challenge na which is yun pala ang key, no? Kailangan consistent sa pagpe-pray and all. So, anong masishare mo, Sister Iya, sa ating mga CSM or ating mga sa Comfy family, sa kanilang service? How can they stay committed sa kanilang service? Una po, yung kilalanin po natin si Lord. Kasi maglaan po talaga tayo
ng time para kilalanin siya kasi hindi po, we cannot love a God that we do not know. Yun po. Kasi kapag po kilala natin na si Lord, naunawaan po natin yung mga ginawa niya para sa atin, mamahalin po natin siya. And out of that love, magiging natural po yung service. Magiging natural po yung ministry. And actually, yung ministry po, hindi po siya confined or exclusive lang sa mga worker, pastor, minister. Lahat po tayong tumanggap kay Lord is magsaservice sa Kanya. Natural response po natin yun sa kabutihan niya. And sabi nga po sa Bible, di ba, we are God's chosen people, we are a royal priesthood. Kaya na meron din po tayong tayo po ay pwede rin pong makaminister sa ibang tao through our service po. Amen. Kasi nga, if hindi mo kilala yung, di ba, paano ka magtitiwala sa taong hindi mo kilala, doon pa lang. So, ito, si Lord, pag kinilala mo siya, di ba yung ating, know Him more, to love Him more, to serve Him more. So, hindi susunod yung serve at yung love kapag hindi mo sinimulan sa to know Him more, no? Parang, kailangan mo siyang kilalanin. Ano ba yung ginawa niya sa akin in the past? Ano ba yung kaya niyang gawin? Ano ba yung gagawin niya sa akin in the future? Ano pa yung mga promises niya? Ano yung mga nagawa niya sa ibang tao? Talagang by studying the Word of God, makikilala mo siya lagi. And hindi mo siya makikilala by not attending, by not listening, di ba? Talaga, faith comes from hearing and hearing. So, kailangan lagi tayo attend, laging may private time, may nagbabasa ng Word of God para mas makilala mo and mas lalo tayong magagamit ni Lord sa ating service. Ayan. Ano bang next sa service? Parang album lang, parang artista. Ano bang next kay Sister Iya? Or ano bang plans or anything na nilulook forward mo lalo na sa service mo kay Lord? Lang po, yung patuloy lang po kahit may challenges. Tulad nga po nung Sunday, yung medyo na-challenge po ko, may nangyari po na challenge po yung patience ko sa service. Pero, ang nakakatuwa po is, lagi po may revelation si Lord. Binigay niya po sa akin tong word na to, ma-share ko lang po sa inyo. Sure. Sabi po sa James 1 verses 3 to 4, "For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow." So, about endurance po. So, verse 4, "So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing." So, salamat po kay Lord kasi dun sa mga challenges po na yon, nakikita ko po yung pagkilos ni Lord. Kaya excited po ako na yung i-refine pa. Alam ko po na yung mga challenges na yon, pinapadala ni Lord to refine our character po. Kaya excited po ako sa mga paghahasa ni Lord sa atin. And alam ko po kung ano man po yung challenges is yung kasama natin si Lord. Kasi si Lord po pag nagtawag ng tao, hindi po niya iiwanan sa ere. I-equip po niya yan. Kaya thank you Lord po. Amen. Yan po yung sinimula ni Lord. Diba? Tatapusin talaga. And walang ibang makapagsara. Si Lord lamang. Ayan. Thank you, Lord. Bati na ba tayo, sis? Bago tayo bumati, tanong ko pala, hindi ko na talaga simula. Sabi ko patalon-talon ako. Ano ba yung kasi may mga Christian na may life verse, tapos meron din silang verse every year. Pero ano yung life verse mo? Ang life verse ko po, yes po, ang life verse ko po, yung Psalm 23, yung buong chapter po. Psalm 23. Hindi ka ba nakagawa ng kanta doon? Hindi po, pero parang naisip ko nga din po kasi favorite ko po talaga yung verses na yun, yung chapter na yun. Curious ako dun sa isang kanta, sabi mo nasa draft pa. parang you hear it first sa aming podcast. Gusto niyo ko ng snippet? Oo, konting snippet naman dyan. Tagalog po yan parang radyo lang. Dito niyo unang napakinggan ha. Sige po. Inspired po to nung verse na we are more than conquerors.
Tandaan niyo po nung first na pagbabalik po ng family affair sa Pilgrims po yun, di ba? Ah, In-encourage po na magsulat. Yun po yung theme We are more than conquerors. Ah, Eto po. Yung chorus na lang po. sige. Kung ang Diyos ay para sa atin, sinong may laban sa atin? Ang Diyos ay panig sa atin, walang lulupig sa atin. Atin tiyak ang tagumpay, kinabukasang maningnig kumakaway. Walang sa atin sa Kanya'y makapaghihiwalay. Yun. God, thank you, Lord. Nasa notes ko lang po yun. Ano na natin yan? Ayan pala isa sa look forward mo. Ayan ang next. Shout out sa mga ating mga mga composer, mga arranger sa Comfy. Reach out na kayo kay Sister Iya. Para tapusin na natin tong song na to. Ayan. Pero bati muna tayo sa mga nagse-celebrate ng birthdays and anniversary sa buong Comfy. Today is July 18. Happy birthday po, Sister Ellie Akayan. Brother Benjamin Hapin. Naano ko yan. Ay, hindi. Si Mano pala yung naanak ko. Kapatid niya. Sister Marina Miranda. Brother Nathan Perez. Brother Romy Avila. And happy anniversary, Brother Gio and Sister Ivy Aquino. Brother Gio, sa San Pablo ba to? Sumasayaw dito si Brother Gio. Tama, diba? Thank you, Lord. Happy birthday and happy anniversary, mga kapatid. Brother Bong, pasok. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Yun, happy anniversary and happy birthday, mga kapatid. Thank you, Lord. Enjoy your day. Ayan, thank you, Lord. Na-realize ko yung kanta ni Sister Iya kanina, no? If God is with us, who can be against us, no? Talagang, protection eh. Parang, wala ka nang, assured ka na, wala nang, no weapon formed against me by the enemies will prosper, no? Kasi talagang, si Lord yung kakampi mo eh. And thank you, Lord, sa mga inspiring na songs. Sister Iya, tapusin mo na yan. Yan ang excited kaming. Sabi mo yan yung pang-apat. Apo. Yung pangatlo, nasa draft din? Nasubmit ko na po, pero Floating. Pero anong title? ano po, One and Only King. Konting ano naman. Sige po. Ay, Kasi ano po ulit? maraming songs na alam namin by lyrics or tapos hindi namin alam kung sinong nag-compose eh. One and Hindi Only pa King. publish po. Di ba? Okay lang kantahin, no? Sister Jam. Okay daw. Walang copyright, Okay. ano yan. Oh my Lord, you made the heaven and the earth. You loved us even before our birth. You gave your life and showed us our worth. Oh my Lord, you are worthy of all the praise. You have shown us your amazing grace. We will worship and serve you all our days. Pang ano siya, pang production siya ng CSM, si Sasha. Na-vision ko siya as kinakanta ng buong CSM tapos may dancing sa background. Okay, thank you, Lord. Sister Iya. Ang daming gift ni Sister Iya, no? Talented talaga, sobra. Ayan. Bago tayo mag-close, announce muna, ayan.
Reminder po sa ating Comfy Family Affair, ating 45th anniversary. Ipon na po tayo. Save the date na po. Ito ay October 23 to October 25. That's Friday to Sunday. So this will be at Subic White Rock Beach Hotel and Water Park. Details po to be posted sa Facebook page ng Comfy. And I think may posted na about the rates. So thank you Lord kapag may vision, may provision. So thank you Lord. Wag na hindi tayo challenge sa payment. So mag-start na tayo. Ilang araw pa ba? October 23. Ngayon ay July 18. July 18. So, Logo, September. 2 months. 2 months. Magkano per day? Wag na. Mascom ako. Ayan, sige. Bago tayo mag-close, any, parting words about service sa ating mga kapatid, Sister Iya? Okay po. Sa lahat po, para sa lahat, magpatuloy lang po tayo sa service natin. Hindi po lahat ng araw sa pagsiserve ay sunshine and rainbows. May challenges po. Pero magpatuloy lang po tayo kasi ipakita lang po natin yung love natin kay Lord kasi po talaga, deserve niya po talaga yung best natin. Kaya wag po tayong manghinawa, wag po tayong sumuko. And yung mga challenges po ang paghihirap na nararanasan natin dito sa mundo is nothing compared sa glory na masasaksihan natin pagkapiling na natin si Lord sa eternal life. Yan po. Amen. Thank you, Lord. And kasi pag we talk about service, laging kakabit dyan yung commitment, And tamang na-discuss din natin last couple of Saturdays din na commitment is not based on emotion and circumstance. Dapat we have decided na to commit or tutupadin talaga natin yung ating service regardless ng iyong mood. Regardless impatient ka ba today or medyo moody ka ba today or medyo may problems, hindi dapat subject doon, or medyo challenge sa budget, hindi pwedeng sa circumstance. So dapat when we commit sa ating service kay Lord, talagang deliberately nag-decide na tayo kahit anong mangyari, ano pang emotion, ano pang circumstance, I will fulfill my service. And gustong-gusto ko yung sinabi ni Sister Iya na yung preparation. Kasi talagang doon din magre-reflect yung excellence. Tama, hindi siya perfection. Pero kailangan mag-prepare. Hindi lang basta Sunday ikaw magpapakanta. Aralin ko ng morning yan habang nagbibihis. Mahirap Tama, parang paano kung di mo alam yung songs, ba? Or paano kung di mo mag-aaral ka? Ituturo mo sa Sunday yan. Hindi mo siya pwedeng aralin ng morning ng same day. So, talagang preparation and talagang i-dedicate mo yung magbibigay ka ng time, effort. Kasi nga, we're not looking for, although may benefits, may rewards, meron naman. Pero tayo, naunawaan na natin na kung bakit natin ginagawa yon, which is dahil nga sa grace na binibigay ni Lord, yung kabutihan ni Lord, He really deserves our service. Ayan. Thank you, Lord. So, with that, again, thank you, Lord, sa ating kapatid Sister Iya. We look forward sa mga more songs and more artistic designs and more of Sister Iya. And thank you, Lord, for being inspiration, being a true testament, and for sharing your personal information about depression, about kung ano pinagdaanan mo, which is very encouraging sa mga kapatid na nakaka-relate. Thank you, Lord. So, let's close in prayer. Ayan. Thank you, Lord. Lord, thank you po sa naganap na GMJ Saturday edition for equipping us and for being with us sa aming discussion. Thank you, Lord, for the privilege again sa aming service. Thank you, Lord, sa mga na-share, sa mga nakinig.
Patuloy nyo kaming equip, patuloy nyo kaming pagpalain, Lord, so we can fulfill our service para sa inyo lamang po. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. Wala kaming kaya kung wala kayo sa buhay namin. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord, mga kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.